Bukod naman sa mga driver, ikinukonsidera na rin ng DSWD na bigyang suporta ang mga nasa middle class na lubhang apektado rin ng krisis na kinakaharap ng Pilipinas. Narito ang report. Kasunod ng mungkahi ni Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo sa pagdinig ng 13th Panel Legislative Energy Action and Development Joint Committee, pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development ang pagbibigay ng ayuda sa sektor ng middle class. Ayon kay Kimbo, madalas makalimutan ng middle class sa mga programa ng ayuda sa kabila ng pagharap din nila sa tumataas na gastusin. At sa gitna nito ay may isang sektor na hindi natin maaaring kalimutan, ang middle class. Ito ang sektor na kadalasang hindi saklaw ng ayuda kahit sila'y nalulunod din sa pagtaas ng bilihin. They are one major crisis away from falling below the poverty line. Samantala, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda ng DSWD sa mga driver na apektado ng krisis. Habang mahigit 1.6 billion pesos naman ang naibigay na nila sa mahigit 300,000 drivers din sa mga regional office. 30 billion pesos ang inilaan bilang pagtugon sa krisis mula yan sa pondo ng AIX. Aabot naman sa 10 bilyong piso ang inaasahang madidisburse ng ahensya sa 2 milyong drivers sa buong bansa sa pagtatapos ng payout sa April 30. Nilinaw naman ng DSWD ang ilang naitatalang problema sa payout, kabilang na dyan ang hindi tugmang pangalan sa listahan. Nakabase lang nila sila sa listahan mula sa mga lokal na pamahalaan at LTFRB. Dahil dito, on-site na nilang itinatama ang mga naitatalang maling pangalan para masiguro na lahat ay mabibigyan. Kami po ay humihingi pa rin ng pag-unawa. Tandaan po natin, this is the first time that we engage for this transport group. Patuloy nating inaaral yung ano ang best possible means to really ensure that yun nga, the right assistance is being given to the right person for the right purpose. Ipinauubaya na ng DSWD sa Uplift na binuo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghahanap ng long-term solution para sa mga sektor na lubhang apektado ng krisis. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Bian Manalo, Congress News.